Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat mong iyay tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito, at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasako sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayon, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala tungkol sa kahalagahan ng karunungan. Sabi nga, "If you know how to pray, that is skill. If you know what to pray, that is wisdom." Kung marunong ka magdasal, galing yun. Pero kung alam mo kung ano ang iyong ipagdadasal, yun ang karunungan. Nung ako po ay na-stroke, isa sa aking mga kaibigan, sinabi sa kanyang nanay na na-stroke ako. At ang kanyang nanay ay isa sa mga mother butler no ako ay nagsiserve sa parokya niya. Sigurado ako, mahal na mahal ako ng nanay niya. Ang tawag ko doon si Nanay Mut. Ano po? At sabi niya sa kanyang mga anak, ipagdasal natin si Father Dave. Tinawag ang mga anak, kapit kamay sila at sabi ng nanay niya, "Bless us, O Lord, in these thy gifts," which gumaling naman ako. Marahil dininig ng Diyos ang pananampalataya at hindi ang pananalita. Kung alam mo ang tama at mali, matalino ka. Pero kung ginagawa mo ang tama at iniiwasan mo ang mali, marunong ka. Mga minamahal na mga kapatid, maraming matalino. Ngunit ang tanong ay, marunong ba? Marunong ba?
Kung anong meron ka sa iyong palad, biyaya yon. Kung paano mo ito gagamitin, karunungan yon. Sapagkat marami po sa atin nalulungkot dahil yung aking kapwa ay meron, ako ay wala. Marami sa atin ang nabubuhay sa inggit, kaya malungkot. Ang isa ko pong natutunan dito sa UEA, maraming kapwa Pilipino na naging kaanib ng mga London, mga taga-London. Londito. Ano po? Mga Londoners. Bakit? Hindi makontento kung ano ang meron. At dahil hindi makapagbayad, nagtaktago. Malungkot. Hindi tayo nakukontento kung anong meron dahil naiinggit tayo sa ating kapwa. Kung ikaw ay may utak, swerte ka. Pero kung gagamitin mo ang iyong utak, marunong ka. Sapagkat, hindi naman nabebenta ang second hand na utak. Hindi po ba? Kikita ka lang kung gagamitin mo ang iyong utak. Ang problema, marami hindi nag-iisip. Madalas ko po yan sinasabi, lalong-lalo na sa mga babae. Sorry for the words. Yung bang iibig ka, hindi ginamit ang utak, puso lang. Mahirap yun. Yung umibig ka, hindi mo ginamit ang utak. Kaya tayo binigyan ng utak na nasa ibabaw ng puso upang matuto ka mag-isip bago ang emosyon. Pag binato ka ng ibang tao, marahil matagumpay ka. Matagumpay ka. Pero kung ano ang gagawin mo sa bato, gagawin mo ba yung pader o tungtungan upang ikaw ay lalong maging maunlad ang buhay, marunong ka. Maraming halimbawa ng karunungan. At ang unang pagbasa, paulit-ulit na sinabi, na kahit ano ang meron ka, kahit anong talino, kung wala kang karunungan, wala kang mapupuntahan. Anong meron sa ikalawang pagbasa? Ang katalinuhan, nakukuha sa aklat, nakukuha sa iyong binabasa, marahil nakukuha sa iyong pinapanood, marahil nakukuha sa iyong kausap. Pero sa ikalawang pagbasa, pinapaalala, ng karunungan ay matututunan mo lamang sa salita ng Diyos. The only way to grow in wisdom is to listen to the Word of God. Una, mahalaga ang karunungan. Ikalawa, makukuha mo lang yan mula sa Diyos. Ano ang sinasabi ng Salmo Responsorio? Lahat may pinagdadaanan. Madalas ko po yung sinasabi, kung may pinagdadaanan kang problema, daanan mo lang. Huwag mong ibabahay. Bakit? Tatagal. Daanan mo lang. Ang problema ay bahagi ng buhay. Pero nasabi na aking mga seminarista, pagurin mo na ako, Father, puyatin mo na ako, pakainin mo lang ako. Pagkamisan, yung iba sa atin makakain lang, pwede na, no? Pwede na. Makakain lang. Tapos, tuwing may problema, kain ng kain. At pagdating ng araw, ang problema niya, ang taba-taba na niya. Di ba? Yun ang kanyang problema. Ano po? At magdadasal na siya kung paano siya papayat. Paano siya papayat? Ay ang problema niya, paano siya papayat? Kaya habang pinoproblema niya ang kanyang pagpayat, kumakain siya lalo. Lalo siyang lumalaki. So anong kanyang panalangin? Panginoon, kung hindi ako papayat, patabain mo na lang silang lahat.
nandadamay. Pero ano sinasabi sa salmong tugunan? Gutumin mo man ako, puyatin mo man ako, pagurin mo man ako, ipadamo lamang ang pag-ibig mo. Ipadama mo lamang ang pag-ibig mo. Mga minamahal na mga kapatid, kahit gaano kalaki ang problema, kung alam mong may nagmamahal, alam mong hindi ka nag-iisa. At ang sinasabi ng Salmo Responsorio, patuloy na ipadadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa mga taong naghahanap. Inulit ko, patuloy na ipapadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa mga taong naghahanap. Anong meron lang sa Ebanghelyo? Kung lahat ay meron ka na, ano pang hahanapin mo? Kung alam mong merong langit at lupa, matalino ka. Pero kung alam mo kung paano pumunta sa langit, marunong ka. Inuulit ko. Kung alam mong merong langit at lupa, at merong impyerno, matalino ka. Pero kung magtatanong ka, paano makakarating sa langit, matalino ka, marunong ka. Higit sa lahat, dapat alam mo kung sino ang iyong tatanungin. Kaya yung mayamang binata, hinabol niya si Jesus, paano po ba makakarating sa langit? Alam niya na sa gitna ng kanyang yaman, hindi mo yan madadala sa iyong kamatayan. Huwag niyo itong kakalimutan. Ang doktor, nagkakasakit. Kahit alam niya kung anong gamot. Namamatay din. Ang pari, nagkakasala. Kahit pwedeng marunong magpatawad. Ang abogado, kahit gaano kagaling, wala siyang kasong pwedeng ipanalo sa harapan ng Diyos. Kaya kahit gaano kakayaman, mamamatay kang salat. Huwag niyong kakalimutan yan. Bakit? Dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin. Pero sana, pwede ka mag-iwan ng alaala. Inuulit ko, dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin. Pero hari nawa, makapag-iwan ka na magandang alaala. Kaya nga, pag ikaw ay namatay, sinisilip ka ng mga tao sa kabaong. Di po ba? Sinisilip ka. At sasabihin nila, ang pangit ng makeup. Kaya gumastos kayo. Kaya nga yung iba nagpapakremate para hindi na malait, no? Ha? Oh, yan ang inyong last performance. Mag-budget kayo dyan. Ano po? Para pag sinilip ka, sasabihin ng tao, uy, parang natutulog lang. Di po ba? Yung iba, sisilip sa kabaong, pagtingin sa'yo, ay, patayin na nga. Di man lang nagbayad ng utang. Anong alaala ang meron ka? Di po ba? Ano? Sabi nga nila, ang tumatagal ngayon, hindi na relasyon. Ang tumatagal ngayon, utang. Mga minamahal na mga kapatid, maigsi lang ang buhay. Sana alam mo kung saan ka pupunta. Itanong mo kung paano ka makakarating doon. Hindi ka makakarating sa langit dahil alam mo kung anong iyong ginagawa. Makakarating ka sa langit kung alam mo kung bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa. It is not enough that you know what you are doing. You must know why you are doing what you are doing. Anong huling paalala sa Ebanghelyo? Ang yaman ay hindi masama. Inuulit ko, hindi masamang yumaman. Huwag lamang sa maling pamamaraan. Pero kahit gaano ka kayaman, dapat alam mo
kung ano ang dapat mong bitawan. Inuulit ko, hindi masamang yumaman, pero sana alam mo kung ano ang dapat mong bitawan kung gusto mong makarating sa langit. Amen.